Magandang umaga po sa bawat isa. And indeed, it is a privilege to see you again. And napaka ganda po makita yung inyong mga, I was there kanina, titingnan ko how you sing, and then it's really sweet in your eyes, and singing about the Lord Jesus Christ, who is Jesus Christ in your life, and with smiles and with hope, nakikita ko sa inyong mga mata. At sa umagang ito ay gusto ko ring ipaabot po ang pagbati ng Grace Christian Baptist Church, Kritachak, Prakun Christian Baptist, Ratchaburi. So, yun po sa Thai, at sa Warikap, Tukon, Tuktan. Sa ngayon po ay dadalhin natin ang ating mga puso at isipan sa sinulat ni Matthew sa kanyang ebanghelyo, at ito ay makikita dito sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Habang kayo'y nagbubukas ng inyong mga Biblia, at medyo mahaba itong passage na ito because gusto ko natin makita yung mga nangyayari dito sa mga bakit ito ang mga tinalaga ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 12 verse 22 to the last part, which is 50. Ang tanong po sa atin ngayong umaga ay ano ang nangyayari kapag dahil sa takot nanatili tayong tahimik tungkol sa ating haring pinaglilingkuran. Alam natin na madalas na magpanggap ang ating kaaway bilang isang anghel or angel of light upang akayin tayo sa mga buhay na magko-compromise tayo dahil it's so attractive. Sin is so attractive. Pero, minsan o madalas ay nagpapakita ang ating kalaban as bilang roaring lion. Ginagamit ang takot upang ang tao o tayo ay matakot sa conflict at takot sa rejection upang patahimikin ang mga boses ng mga Kristiyanong tulad natin. Under this weight of pressure, ay maraming Kristiyano ang nauhulog sa tinatawag na silent passivity. Nagiging tahimik tayo, nagiging passive tayo. Kinukumbinsi natin na ang ating sarili na sapat ng tahimik ang ating pamumuhay at pagiging magalang na mamamayan sa mga kapitbahay natin o sa mga office workers office mate natin or sa mga kaibigan natin or sa pamilya natin. Ayaw natin na magulo yung peace na nararanasan natin with them. Kahit alam natin na iba ang kanilang hari at iba ang ating hari. Kaya dito sa Matthew chapter 12, 22 to 50, ay dinadala ng ating Haring Jesus ang spiritual warfare na ito na isang sharp, unavoidable focus ng pagalingin ng Panginoong Jesucristo ang isang lalaking demon-possessed, bulag siya, at pipi, at kinaharap ng mga pariseo, doon ng mga pariseo nakaharap, at ibang mga tao ay nakatingin sa kanya. At ito'y nagpapakita ng undeniable divine authority ng Panginoong Jesucristo. Maaaring kung babasahin mo to at medyo meron kang holy creativity sa inyong imagination, ay ito yung something na makikita ng mga Pharisees na hindi ito kayang gawin ng isang normal na tao. Kahit sila, hindi nila kayang gawin ito. Ngunit sa halip na ipahayag na ang Panginoon Jesucristo ay isang Messiah, ang pride at takot na mawala ng kapangyarihan ang nagtulak sa mga Pariseyong ito upang mag-slander at tuligsain ang banal na spirito. Ang gawa ng banal na spirito sa ministry ni Christ na paalisin ang evil spirit doon sa taong yon. Samantalang ang karamihan na doon nakapaligid
tumitingin kung paano ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, ay nanatili silang paralyzed. Yun yung tatawag na cautious neutrality. Sana ko papanig. Sana ko papanig sa mga Pharisees, authority ng religious, o dito sa tinatawag na Jesus ng Nazaret. Kung kaya ngayon, nakikita natin na inaawit natin yung kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo sa buhay natin, pero napapagitnaan tayo bukas sa mga ibang nagkiklaim ng kanilang authority sa mundong ito. At iba ang kanilang tingin sa Panginoon Jesucristo. Sa watershed moment na ito ay inilantad ni Jesus ang kanyang seryosong katotohanan. Ang ating mga salita, sabi niya, at ang ating pananahimik ay naghahayag kung sino talaga ang naghahari sa ating mga puso. Kung paano ang mga first century Israel ay naparalisa sa pagitan ng kapangyarihan ni Kristo at sa takot sa mga religious leaders, ganito rin ang temptation na kinakaharap natin ngayon sa panahon natin. Inihihirit natin sa ating sekular na kultura ang pananampalataya ay dapat manatiling strictly private. Your religion must be private. Your beliefs must be private. Isang personal na sentiment na dapat nakatago sa ating mga tahanan lamang. Huwag mong sabihin sa iba. Sa'yo yan eh. Yan. At binubulong ng ating mga matatakoting puso na ang pananahimik ang pinakaligtas na paraan upang ingatan ang ating mga comfort, ang ating mga social standing. At the same yan sa atin, mga Asians. Dahil ayaw nating mapahiya yung iba or ayaw nating magulo yung friendship natin, lalo na kung siguro sila yung mga ka-OP natin. Open play. Yun na natutunan ko ngayon dito. Open play. But Jesus is stripping this illusion. The illusion of spiritual neutrality is a delusion. Ang pananahimik sa harap ng hari ay hindi karaniwang passive lamang. Ito ay isang desisyon natin. Isipin niyo ang isang royal herald na ipinadala ng hari doon sa isang province na so rebellious, dala-dala niya yung official decree na ang hari ay magpapadala ng amnesty doon sa mga rebels sa kabundukan. Kung itatago niya ang kanyang royal badge at kakausapin niya lang ng mga rebelde sa pamagitan ng mabuting salita dahil sa takot, ay tinatraidor niya ang kanyang hari dahil ayaw niya magsalita. Ngunit kung maalala ng herald na ito, ang absolute authority ng hari at supreme power na dala-dala niya sa pamagitan ng binigay sa kanyang authority ng hari na ito, ay tatayo siya na may buong tapang. Ipapahayag niya yung royal decree of amnesty with unshakable joy and boldness. Dahil ang dala-dala niya ay good news galing sa hari. At kung tatanungin siya ng mga rebelde, from what authority? Of course, sasabihin niya from the sovereign king. Mga kapatid, tayo ay mga herald na yon. Tayo yon. Sent into this world that sometimes is still resisting the reign of our King Jesus. Kaya rather than concealing our faith in quiet or preserving neutrality, what if this morning, what if tomorrow on Monday, you can live as a bold, joyful herald who publicly testify for Christ that His kingdom has already come, that Jesus has already won against death.
So sa halip na itago ang ating pananampalataya sa tahimik nating sariling ingat na pagiging neutral, paano kung mabuhay tayo bilang matapang at masayang tagapagpapahayag sa pampublikong nagpapatotoo sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung bubuksan natin ang ating Biblia, Matthew chapter 12 verse 22 to 50, ito po ang nangyari. Then one was brought to him who was a demon-possessed, blind, mute, and he healed him, so that the blind and the mute man both spoke and saw. And all the multitudes were amazed and said, "Could this be the son of David?" Now, when the Pharisees heard it, they said, "This fellow does not cast out demons except by Beelzebub, the ruler of demons." But Jesus knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will this kingdom stand? If I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore, they shall be your judges. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? And then he will plunder his house. He who is not with me is against me. He who does not gather with me scatters abroad. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Either make the tree good and its fruit good, or else the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and evil man out of the evil treasure brings forth evil things. I say to you that for every idle word men may speak, they will give an account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Then some of the scribes and Pharisees answered, saying, "Teacher, we want to see a sign from you." But he answered and said to them, "An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish. So will be the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. Indeed, a greater than Jonah is here. The queen of the south will rise up in the judgment with the generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And indeed, a greater than Solomon is here. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and find none. And then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of the man is worse than the first.
so shall it also be with this wicked generation. While he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Then one said to him, "Look, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak with you." But he answered and said to the one who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" And he stretched out his hand toward his disciples and said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." May the Lord bless the reading of His word. Let's go to the Lord in prayer. Our Heavenly Father, we have seen here in the text that Jesus is confronting not only the Pharisees, but He is confronting the multitudes, challenging him to confess who Jesus Christ is in their lives. But these multitudes are fearful, scared of the lesser authorities. We ask, O God, that the same with us. May, O Lord, that we would see the stronger King that we have, that we may have that confidence and joy in witnessing for our King Jesus in public and not just in private. All these things we ask in Christ's precious name. Amen. Dito po ay makita natin na ang Panginoong Kristo ay hindi nagsasalita lamang doon sa mga Pharisees, kundi doon sa mga tao na nakapaligid. At dumating nga ang kanyang pamilya, kanyang ina at kanyang mga kapatid. At doon ay pinagmamasdan nila ang ginawa ng Panginoong Kristo. At dito ay dapat ay meron tayong great expectation. At kung titingnan natin, kung makikita natin from chapter 8 ay hanggang sa 11 ay ang Panginoong Kristo ay this is about mission. Ito yung parte ng Matthew na kung saan ay ang Panginoong Kristo ay nagpadala ng kanyang mga disciples telling them about the kingdom. But ang Panginoong Kristo also, He is also a missionary. And He is also preaching and healing and saying that He is the Messiah. And through the witness of the Holy Spirit, through Him, He is working through it. Ngunit, ang challenge sa kanila ay, ikaw ba ay magpapatotoo? Ikaw ba ay magiging witness para sa Panginoong Kristo bilang Siyang iyong hari? Kaya ang keyword ngayong umaga ay patotoo. O pagiging witness para sa Panginoong Kristo. Huwag niyong kalimutan yan. Ikaw ba ay witness? Ikaw ba ay nagpapatotoo? Ang principle na makikita natin dito sa una ay the witness of our lips is the ultimate measure of who is the true King of our hearts. Ang patotoo ng ating mga labi ang pinakasukatan kung sino ang tunay na hari ng ating mga puso. Sa Matthew chapter 12 verse 33 to 37, nilantad ng Panginoon Kristo ang direktang ugnayan ng puso at ang kanyang dila. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa biblical anthropology, ang pananalita ay hindi lamang hiwalay o walang kwentang gawain. Ito ay organic witness kung ano ang nasa pinakailalim ng ating mga puso. So, what happened here ay ang mga Pariseo ay nagkiklaim na sila ang tagapagtanggol ng kautusan ng Diyos. Ngunit, sa kanilang pananalita ay nag-slander sila sa banal na espiritu at tinakwil nila ang Mesaya na pinadala ng Ama. Ipinapakita ni Jesus na ang ating pananalita ay isang diagnostic. Isang
kumbaga, pagpupunta ka sa doktor, idadiagnose ka kung anong meron dyan sa loob. Recently, I was just went through MRI at nakita ko na meron pala akong brain sa loob. At kung ano yung may diagnosis doon, ang mga salita ay ang bunga ng paghahayag ng kalagayan, kung ano yung nag-uugat doon sa puso ng ating pagkatao. A person who talks about money all the time, tatawag nga nating mukhang pera. Di ba? Kasi yun ang nasa puso niya. Because we become what we worship. Hindi pwedeng maging neutral ka. Hindi pwedeng tahimik ka lang. And we are excited about the things we talk about. Ano man ang nakaimbak na treasure, sabi ng Panginoon dito, sa treasure chest sa ating mga puso ay tiyak na aapaw ito sa ating mga labi. Ang ating panalita sa trabaho, sa tahanan, sa gitna ng cultural tensions na dumadami na ngayon. Halimbawa, sa mga atheist na mga kaibigan natin, or tension sa mga kaibigan natin who are homosexuals. Ang tension na kung ako ba'y magsasalita ng this is against the scripture, yung kanilang buhay, or I will just be silent. Nangyayari sa atin yan. Ang ating panalita ay siyang sukatan, sabi ng Panginoon Kristo. Kapag pinahalagahan natin sa ating puso si Kristo bilang dakila at mas malakas na hari, ang public testimony o patotoo ay hindi magiging isang forced performance. Ito ay magiging natural at masayang overflow ng isang buhay na tinubos ng ating Panginoong Kristo. A witness. Ang word na witness or bold, unshakable witness is a natural overflow of the heart that is captured by the grace of Jesus Christ. Ang pagpapatotoo natin ay isang matapang at hindi matitinag na patotoo ay likas na pag-apaw ng isang pusong nabihag ng biyaya ng Panginoong Kristo. Ang ating witness ay ang malinaw na salamin ng ating kaluluwa. Doon sa Matthew chapter 12 verse 33 to 34, ang sabi dito ay either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Ngunit kahit alam natin ang ating pananalita ay nahayag ng tunay nating allegiance ng ating mga puso, ang ating fallen nature ngayon ay patuloy na naghahanap ng huwad na kaligtasan sa ating pananahimik. Marami tayong mga nakakasama sa ating table. Kumakain tayo with them. Maring every Monday to Friday, kasama natin sila sa lunchtime, office mates. At alam natin na every person needs God's grace. Pero ilang taon na tayo ay nananahimik. Nagtutulak ito sa atin na isuppress ang mismong witness na tinatawag tayong ibahagi sa kanila. Ibahagi natin na si Jesus ang makapangyarihang hari na nagnanais ng awa at hindi hain. Ito yung sinabi twice sa previous chapters. Kung anumang pagbabago ang ginawa ng Diyos sa ating puso ay siyang ilalabas ng ating mga bibig, hindi po ba? Ngunit, anong nangyayari sa mga Kristiyano? Kapag may tanong, is not this the son of David? Ito yung tanong dito, is not this the son of David?
lahat ng tao tahimik doon sa paligid. Ibig sabihin niya na ito ba ang authority? Si Jesus ba ang authority? Si Kristo ba ang authority ng katotohanan about sexuality? Si Jesus ba ang authority ng katotohanan about life, about marriage? Ito yung problema sa atin. We suppress the witness of the Holy Spirit that Christ is the stronger Savior King and not Satan. Because He is the one who bound the strong man. Sinabi dito, sinusupil natin ang patutuo ng banal na Espiritu na si Kristo ang mas malakas na tagapagligtas at hari. Hindi man natin nakukomit ang blasphemy of the Holy Spirit, pero sa ating pananahimik, nasusuppress natin. Hindi natin pinapadaloy ang katotohanan na witness ng banal na Espiritu sa kabutihan ng ating hari. Nang makita ng mga Pariseo doon sa chapter 12 na ito na pinalaya ni Jesus ang demonyo sa isang lalaking, pinalayas niya ang demonyo sa isang lalaking bulag, pipi, na sa pamagitan ng banal na Espiritu, umarap sila sa indisputable proof na ang Panginoong Kristo talaga ay dumating bilang isang Mesaya at dala niya ang kingdom ng Diyos. Ngunit sa halip na magpasakop sa pagsamba ay hinayag nilang mga religious Pharisees na ito ay siya ay kay Beelzebub. Kanilang sinadyang sinuppress ang witness ng banal na Espiritu at ibinintang ang kapangyarihan ng Diyos kay Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Samantalang ang karamihan na nakakakita sa ginawa ng Panginoong Kristo during that time, yung himalang iyon ay natiling merong paralyzed neutrality. Ayaw nilang pumanig either sa religious or sa Panginoong Kristo. Sila ay namangha at nagtanong, could this be the Son of David? Ngunit tumatanggi silang ihayag na pumanig sa Kanya. Tahimik silang nagtatago, naipit sa pagitan ng otoridad ni Kristo at ng mga religious leaders. Pinili nila ang self-preservation kaysa sa public allegiance sa Panginoon Kristo. Gusto nila ang pakinabang ng kapangyarihan ni Kristo nang walang bayad kasi ang Panginoon Kristo nagpagaling. Before nito, ang dami niyang pinagaling. At itong demon-possessed man na pinalaya ng Panginoon Kristo ay very definitive na siya talaga ang Messiah. Pero tinanggi nila yon. Sinuppress nila yon. Gusto nila yung pagpapagaling nila ng Panginoon Kristo, pero ayaw nilang, takot sila magpa-ilalim dahil mayroong tension. Baka hindi natin binibintang man lang sa demonyo ang gawa ng Panginoon Kristo, sabi ko nga kanina, pero madalas na tinutularan natin ang karamihan ng mga tao during that time sa kanilang passive paralyzed neutrality. Nagtatago tayo sa lihim na kaligtasan ng silent Christianity. Kinukumbinsi natin ang ating mga sarili na basta maayos ang buhay ko at moral ang buhay ko ay okay na, natupad ko na ang aking Christian duty. Sa ilalim ng polite reserve ay may nakatagong idol dito. Idolo. Ang idolo ng approval of men, at the same time, comfort. Natatakot tayo sa conflict, sa social awkwardness, kumbaga, at sa rejection ng mundo. Nakita mo na yung kaibigan mo na namumuhay siya sa homosexuality or ibang sa kasalanan at alam mong
Darating siya sa impyerno, sa pagtuloy-tuloy siya. Pero awkward eh. Not this time. Awkward. Ayaw mong sirain yung maganda ninyong pagkakaibigan. Awkward. Mas pinahalaga natin ang tahimik na pagtanggap ng tao sa panandaliang kapayapaan kesa sa supreme honor na dapat ibigay natin sa ating Haring Jesus. Kapag pinipili natin sa pagitan ng pag-offend sa mundong ito o pag-suppress sa witness ng banal na espiritu, ang ating mga puso ay instinctively nagpoprotekta sa ating sariling standing. Baka mawala yung approval ko sa aking mga kaibigan, sa mga office mate ko. Hindi na tayo nagko-commit ng blasphemy of the Holy Spirit. Pero paano kung suppression of the witness of the Holy Spirit is the one that we are committing? Ang pag-suppress sa ating witness ay nag-iiwan sa atin ng kalagayan ng spiritual powerlessness. Gaya ng babala ni Jesus sa talinhaga ng unclean spirit. Sabi niya, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finds none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it what? Number 1, empty. Number 2, swept, malinis, and then put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with the wicked generation. Sabihin nito, ang Panginoon, sinasabi ng Panginoon Kristo, ang buhay na nilinis ng moral reformation, ngunit nanatiling walang laman ng authentic Spirit-empowered indwelling of the Holy Spirit, ay nananatiling peligrosong bakante. Ito ang mga puso ng mga moralist. Maayos naman ang buhay ko eh. Okay naman ako. Pero walang banal na espiritu sa loob. Ito yung mga Fariseo. Bakante, swept, malinis, and in order yung kanilang buhay. Pero wala ang witness ng banal na espiritu. Moralism without active or public allegiance to Christ does not protect us from evil. It merely leaves us the house decorated but vulnerable to deeper spiritual deception. Hindi natin kayang gamutin ang ating sariling silent cowardice sa pamagitan ng legalistic labor natin or self-effort. Kaya sabi ng Panginoon Kristo sa verse 33, sabi niya, either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. Ibig sabihin niya, kailangan natin ng tagapagligtas who would make our hearts good. Na nanatiling tapat sa gitna ng maling paratang at ayaw mag-witness, ay gagawin ng Panginoon to be good witnesses for the Lord Jesus Christ. Kailangan may kapangyarihan. Kailangan ng stronger authority ang gagawa nito sa buhay natin. Either make the tree good and its fruit good. Kailangan may stronger authority and power na mag-occupy sa bahay ng mga puso natin. Hindi lamang bakante, hindi lamang swept and in order. Kailangan itaboy o paalisin ang anumang authority or power sa loob ng ating mga puso na namumuno dyan, and a stronger king will come in by the Spirit
A stronger king will bind the strong man at alisin yon in the house in order to occupy your life and my life. Ang resulta nito ay malaya tayong maging herald kasi meron tayong stronger king. Saan man tayo magpunta, whether sa kingdom ng Thailand, ang hari doon ay hindi yung hari ng Thailand. Ang hari doon ay ang Panginoong Kristo. Kung kaya't ito ang kailangan natin. Wala na tayong takot sa ibang mga otoridad because we are backed up by the authority of Christ. Kapag tinanong tayo, from what authority? By Christ. By Christ. He has the authority over death. He has the authority over sin. He has the authority over the gods of this world. Sinabi niya, all authority is given unto me in heaven and on earth. That's what we need. A stronger Christ. Kung kaya't ito yung kailangan natin. Kung kaya't dumating ang Panginoon Kristo para dyan. Jesus endured on the cross. Jesus endured the false witness of the enemies against Him that we may be forgiven of our silence and made faithful witnesses for His kingdom. Tiniis ni Jesus ang huwad na patotoo ng mga kaaway against sa Kanya upang tayo mapatawad sa ating mga katahimikan at gawin tayong tapat na tagapagpatotoo sa Kanyang kaharian mula sa ating puso. Hindi dahil binayaran tayong state witness. Hindi. Dahil tayo naranasan talaga natin yung biyaya ng Diyos sa atin. Nakita natin yung power niya that He bound the strong man of our idols at pinalaya tayo from the bondage of sin and darkness. Siya naging sin-bearing substitute natin sa harap ng hostile accusers, mocking crowds, or corrupt religious authorities. Hinarap niya ito lahat sa kanyang ministry. May mga taong nagtatrap sa kanya, mga tanong para itrap siya. Hinarap niya ito. Mga plano to murder him, hinarap niya rin ito. Binigay niya ang perfecto at unyielding witness o patotoo sa katotohanan ng Ama. Siya ang tinatawag na the faithful and true doon sa Revelation. Kasi tayo, hindi tayo ganon. Siya ang kailangan natin. Pinasan niya ang buong bigat ng parusa para sa bawat pagkataong itinikom natin ng ating mga bibig para siya'y luwalatiin bilang Diyos. Kinuha niya lahat yon. Bawat oras na pinili natin ang comfortable neutrality, sa bawat sandaling mas minahal natin ang papuri ng tao kaysa sa kanyang pangalan. Ganon din naman ang mga disciples ng Panginoon Kristo, si Peter, he even denied the Lord Jesus Christ, isn't it? But Christ died for Peter. At kahit tayo'y nag-fail doon, just like Peter, Christ came to the shore. Come, let's eat. Let's eat. At tinanong niya si Peter, you love me? Do you love me, Peter? 3 times. Then feed my sheep. Be a witness. Be a witness. Feed my lambs. Be a faithful witness. Because I have the authority stronger than any other authority. Si Jesus ang stronger Savior, King, na pumasok sa bahay ng malakas na tao at ginapos niya si Satanas. Kanyang sinamsam ang kanyang kaharian upang palayain ang mga puso mula sa takot ng kadiliman. Hindi pa rito, higit pa rito, nang humingi ang mga Pariseo ng tanda, tinuro nila
sila ni Jesus ng sign doon sa kay Prophet Jonah. We'll tackle that later on in the afternoon. Sa verse 40, bilang mas dakilang Jonah ang Panginoong Kristo. Kung saan si Jonah ay 3 days and 3 nights sa ilalim ng karagatan, sa loob ng great fish na yon, ay 3 days and 3 nights. Ganoon din ang Panginoong Kristo sa ilalim ng kamatayan. Pero kung ganoon din naman si Jonah ay inuluwa siya doon sa dry land, ang Panginoong Kristo naman ay nabuhay naman muli in 3 days. Sa krus, ininom ng Panginoong Kristo ang bagyo at puot ng Diyos para sa atin. Sa kanyang muling pagkabuhay, nagtagumpay siya laban sa kasalanan natin at kamatayan. Ang pagtingin sa finished work ni Kristo, ang magbabago sa ating mga puso. Ito ang magpapalaya sa atin mula sa takot sa tao at sa idol ng approval. Baka nakukulang tayo sa pag-meditate, sa pag-behold sa biyaya ni Kristo sa cross, kung kaya't minsan ay natatakot tayo. Ang pagtingin natin dito dapat mas malalim pa. Dahil si Jesus ang itinakwil at pinarusahan sa ating mga lugar. Ang rejection ng tao ay nawawalan na ng kapangyarihan sa atin. Dahil tayo na tinanggap ng ating Ama bilang kanyang pamilya. So we do not speak to earn God's favor. We do not witness to earn God's favor. We speak from the unshakable standing grace already granted to us in Christ. Kung kaya't sa verse 46 to 50, muling binigyan ng kahulugan ng Panginoon Kristo ang pamilya. Kasi we are craving for approval. We are craving for belonging, isn't it? And sometimes we are looking for belongingness in a wrong place. Or in available na pala ito sa atin sa Panginoon Kristo. O kaya sabi niya, ay sino yung who is my mother and who are my brothers? Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Sabihin niya, sa ating union with Christ, tayo ay legal na inampon sa royal family ng soberanong hari. Kung may belongingness ka sa pamilya ni Kristo, tulad nito, we belong to each other, anong kinatatakot natin? Bakit pa tayo naghahanap ng ultimate belongingness? I cannot live without Him, Pastor. Pero hindi siya kasama sa pamilya ng Diyos. He's an unbeliever. Doon nawawala kumbaga, we do not seek the right belongingness. Sa ating ligtas na identity bilang minamahal na anak, malaya na tayo sa pait ng anxious self-protection. Anxious self-protection. Malaya na tayo doon. Kasama ang hari na nagtali sa malakas na tao, tayo ibibigyan lakas na tumayo bilang matapang at masayang witness sa kanyang kaharian. Naniniwala ka ba dito na talagang you belong to the kingdom? You belong to God's family. Kesa sa humanist psychology ng parenting or marriage. Or kesa sa ang authority ng ating Panginoong Kristo ay mas mataas kesa sa kasama mo sa trabaho na domineering sa kanyang beliefs or cultic beliefs. Kesa hindi mo kailangan ipagtanggol ang Panginoong Kristo, pero kailangan mo siyang ipahayag kung sino siya. Ngunit alam natin na
Mahina tayo. At ang Panginoon Kristo ay ang stronger man who will witness for us. Kung tayo'y magpapasailalim at magiging confident sa authority ng ating Panginoon Kristo. Ito yung sinabi ng Panginoon Kristo sa Matthew 10. Kasi magkakadikit ito eh. Matthew 10 verse 32 to 33, sabi niya, "Therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. Whoever denies me before men, him I will also deny before my Father who is in heaven." And this is how you will live now because we are in Christ. For those who would be baptized today, this is how we are going to live. If you would, in your baptism, you will profess, you will confess Christ to the world that you are in Christ. Indwelt by the Spirit of Christ, we get to be bold, joyful witnesses of our stronger King. Sa halip na itago natin ang ating pananampalataya sa tahimik na self-preserving neutrality, we can now have that opportunity to live as bold, joyful heralds who publicly testifies the kingdom of God. Hindi na tayo bihag ng ating self-preservation o ng takot sa tao. Ano kaya sasabihin ko? Baka magkamali ako. No. If you just read the scriptures daily in your meditation, in your devotion. Just do it daily. And the Holy Spirit is in you. The Holy Spirit will make you remember those things. And it will naturally flow with grace. Your words will be with grace and with salt. Seasoned with salt. Right? You will proclaim Christ, the truth in love. Hindi ka na matatakot. Kaya sabi doon sa Matthew, naalala nyo ba sa Matthew 11:11, ang sabi niya, "Assuredly I say to you, among those born of women, there is not risen one greater than John the Baptist. He is the witness for Christ. But he who is least in the kingdom of heaven is greater, even John the Baptist." It means you will be bolder. You can be more confident than John the Baptist. You are a greater witness than John the Baptist kasi the Holy Spirit is with you, dwelling with you. Sa pagbabagong ito ay hindi isang mabigat na tungkulin na ating pinipilit lamang. Ito ay buhay na mula sa loob sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At sinabi na Jesus, "A good man out of good treasure of his heart brings forth good things." Because in our hearts is the Holy Spirit that indwells in us. He is the Spirit of Christ. Kaya sabi ng Panginoon, I have to go. And it's better for you if I go. And I will send you the Comforter, the Holy Spirit. At sinabi ng Panginoon sa verse 50, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister and my mother." And what's the will of the Father? It is for us to witness for Christ. Witness for Christ. Nagsasalita tayo bilang minamahal na anak ng Diyos, kabilang sa pamilya ni Kristo na pinananahanan ng banal na Espiritu at nagahari ang Diyos sa buong sanlibutan. Kaya sa trabaho natin, ang lumang way of life natin ay ganito. Nagtatago ka sa silent neutrality kapag ang katotohanan ni Kristo ay tinutuligsa. Inuuna ang ating sariling comfort at career security. Sasabihin natin, public witness is arrogant and intolerant. Pero sa bagong buhay kay Kristo, sumasagot ng may kalmado at matapang na biyaya, hayag na pagpapakilala bilang alagad ni Kristo, nagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, at hindi tinatago ang ating royal badge as Christian. I'm a Christian. I'm a Christian.
True love does not stay silent when captives needs liberation. Silent neutrality is not tolerance. It is withholding the only news that can save them. Sa pamilya, halimbawa, ang luma ay umaasa sa passive moralism, umaasang mahulaan ng tao ang ating panampalataya nang hindi binabanggit ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Because sasabihin natin, action speaks louder than words. And a quiet life is my witness, sabi natin. Ngunit, sa bagong buhay, makita natin that a good moral life without spoken testimony points people to our own righteousness. Not to our own good behavior. Not to the one who became a substitute for us on the cross. Kaya kung tayo ay mabuhay ng bago, masaya tayo nagsasalita tungkol kay Kristo. Ibinabahagi natin kung paano itinawid sa kanyang biyaya ang buhay natin sa kahit may mga pagsubok. Binibigay natin ng buong papuri sa Diyos na siyang nagtataguyod sa atin sa mga pagsubok sa buhay. So sa gitna ng pagsubok at cultural conflict, ang buhay natin na luma ay nagre-react tayo sa takot o galit kapag tumitindi ang pag-uusig ng culture sa tahanan o sa public. Kasi ito yung self-preservation and personal peace ay the highest good. Why risk awkwardness? Sasabihin natin. Pero sa bagong buhay kay Kristo, nagpapahinga ng may kapayapaan sa tiyak na tagumpay. I am not ashamed anymore of the gospel, you will say. I am not, hindi na ako, kumbaga, may, parang mababa ang tingin ko sa akin. No. I am now confident by the grace of God in Christ. So, Jesus exposes the peace of quiet compromise is a delusion. It leaves the heart empty. Because true security is not human approval, but it is in our union with Christ belonging to His transcendent family. Kung kaya't mga minamahal, tayo ay herald na yon. Ikaw at ako ay mga herald sa ating pagkakaisa sa Panginoon Kristo, sa ating pagkakaisa bilang pamilya ng Diyos, bilang lokal na iglesia, ay hindi tayo na ipaglaban para sa tagumpay, kundi inahayag natin ang tagumpay na nakamit na ni Kristo sa atin. Hindi mo kailangan protektahan ang iyong sariling reputasyon, o ingatan ang iyong sariling kapayapaan. Kristyano ka, banal na espiritu ang nananahan sa iyo na nagpupuno ng buhay ng iyong puso. Kung meron kang pagkukulang, ang banal na espiritu ang nag-intercede sa iyo. Ang banal na espiritu, tinawag sa comforter, ibig sabihin, the strengthener. Ang ganda ng biyaya ng Diyos na ito sa atin. Mapapalaya tayo sa mga insecurities natin. Indwelt by the Spirit, we go and be bold. We are not ashamed of the gospel. So, Tuesday morning, gumising ka, dalhin mo ito, ang katotohanan na ito. Dalhin mo itong katotohanan na ito. We have a stronger King. And it is the Lord Jesus Christ. And He witnessed for us through His death and resurrection on the cross. We have a stronger King. God bless you. Let's pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong biyaya sa amin na binigay niyo ang Panginoon Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Indeed, He is a stronger King who bound the strong man, and He is the one who indwelt our lives, our
hearts this morning. May O God that hindi namin kalimutan ito. Nawa ay matuto kami at turuan mo kami mamuhay sa reality na ito. Dahil ang aming buhay ay meron pang instinct ng takot. Ngunit sa otoridad ni Kristo, sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo at sa kanyang pagkabuhay naman muli, nakita namin that He is our stronger King. At dapat ay mabuhay kami na may kalayaan, na hindi kami maghahanap ng approval sa iba, kundi sa Panginoon Kristo lamang, ng comfort or belongingness sa mundong ito, kundi belongingness sa inyong pag-adapt sa amin bilang inyong mga anak, bilang maging parte ng inyong pamilya, at inilagay nyo kami sa inyong iglesia. Nawa ay patuloy nyo kaming bigyan ng kaunawaan dito upang hindi kami masubo sa passive neutrality, kundi kami ay inyong i-judge base sa aming malaya at joyful na pagpapahayag kung sino si Kristo sa aming buhay, upang ang ibang tao ay makita nila that there is a stronger authority in this world, and they would also joyfully join and put their faith in the Lord Jesus Christ and join your kingdom. In Christ's precious name. Amen.